ito, tanungin ko kayo. Kayo ang anak ni Pangulong Duterte. Anak kayo, anak tayo, kunyari. Alam mo na si Marcos Jr. at si Lisa ang nagpa-kidnap sa tatay mo. Sa tatay natin. Din gumawa si Marcos ng fasad na kunyari kabutihan. Bilang mga anak, pupurihin natin siya. Kakalimutan natin yung kababuyan ginawa niya sa atin. At sabihin natin, ay, mabait pala talaga si Marcos. Yung nakakalimutan mo na yung tatay natin, pinakidnap niya, pinahirapan niya, butot balat at umahaba na yung balbas din sa ICC. Then pupurihin natin si Marcos dahil sa isang bagay na ginawa niya na kunwari kabutihan. You have to think, darling. Ginawa ni Amy Marcos, inimbestigahan yung pangidnap kay Pangulong Duterte. Asa na? May nakulong ba? Nakulong ba si Anyo? O nakasuhan man lang at least? Kung di man makulong kasi may proseso. Anong ginawa ni Remulla? Nila Kanilaw na tao ni Lisa Tanas. Lahat yung mga yon, si PNP, si DILG. Ganon ang politikang bulok sa Pilipinas. Ang ginagawa ng mga alpot, ng mga bangag, si Maharlika daw ay bayaran ni Tambaloslos. After all, sabi ko nga kung kami na lang sa island ni Tambaloslos, ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr., sisiguraduhin ko na isang stick lang para matapos na ang kahirapan ninyo sa buhay. At sabi nga na nag-comment kanina na ito daw ang grupo ng mga alpotera, puring-puri si Bangag. Dahil, nakita nyo kung paano kayo bilugin? Dahil inimbestigahan niya itong mga mga contractors na ito. So parang sinasabi sa inyo ng Team Alpotera, uy, magpasalamat kayo kay President Bangag Marcos kasi tignan nyo yan, no? Nag-open na siya ng investigation. So mahalin uli natin si Bangag. Sino ba nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte? Di ba si Marcos? Paulit-ulit sinasabi ni Inday, si Marcos, si Bangag ang nagpa-kidnap. Pinuri ba ni Inday Sara? Never ever pinuri ni Inday Sara si Bangag since na siya ay tinira ng mag-asawang ito, si Lisa Tanas. Pero itong mga nagpapanggap na Duterte, magpasalamat tayo kay Bangag. Hindi naman kayo mabibilog. After all na pinakidnap si Pangulong Duterte, there are for vested interest. Maganda nga naman, di ba? Pag dalawa, no? Imagine mo, Duterte ka, tapos Bangag ka. Imagine mo kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga Team Alpotera, nakikinabang ka sa pangalan ni Duterte, tapos nakikinabang ka rin sa mga Bangag. Ang gagawin mo lang, magpanggap ka na kunyari, you love Digong, Tatay Digong, I love you. Pagdating naman dito, oh, we have to be thankful with Bangag Jr., ha? Kasi nag-open siya ng investigation. See that? Then we have to attack Maharlika. Fabricated crime. 7 sa Pilipinas. Ang may kagagawan ay si Lisa Tanas, ang mga kaalyado nila. Yan ba ang tao ni Bangag? Tao ako ni Bangag. Tao ako ni Tambalos. See that kung gaano kayo ginagawang bobo. Kaya ang aatakihin nila, yung messenger. Ako yun. Si Maharlika. Atakin natin si Maharlika. Atakin natin si Dean Chase kasi hindi siya nagbigay ng documents sa Team Alpotera. At mga fake news yan. Then Chase, may death threat. Tinataya namin yung buhay namin. Tapos itong mga nagpapanggap na Duterte supporters, kami yung inaatake dahil hindi namin binigay yung gusto nila. Bakit? Dahil ibigay nila kay Lisa. Yes, Gina, buen viaje. Bring home PRRD. When? You have to pray so hard. Or you have to do something. Kung nababayaran o sangkot dito sa anomalya, itong si Chief Prosecutor Karim Khan, at kinasuhan ng 320 million pesos, okay? Doon sa Israel dahil sa allegedly, okay, ay nakipagsabuatan siya dito sa Hamas na ito. How much more Lisa can pay? Billions of pesos, maybe more than that. Kaya ni Lisa Tanas bayaran si Karim Khan. Ni Bangag Jr. ng 1 billion, mabulok lang sa kulungan si Pangulong Duterte. Make up your mind. Dahil sino ang nagpakulong kay Pangulong Duterte? Sino ang nagpakidnap? Si Marcos at si Lisa Tanas. Hindi nyo ba naririnig si Sara? Then the Alpotera will praise Marcos Jr. dahil nag-investigate nitong 15 contractors sa kasabwat din nila. Really?